Pag-ibig at kapayapaan ang sumatin mga kapatid, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating pong magiging topic ngayon ay Ministry of the Holy Spirit. Sabihin, kung ang Ama ay mayroon siyang ministry, ang Panginoong Hesukristo ay nag-ministry din siya. Nung suguin ng Panginoong Hesukristo at ng Amang Espiritu Santo ay may ministry din siya. Sabihin, sa panahon ngayon, siya naman po ang nagmi-ministry sa atin. Basa na po tayo dito sa nagsimula ang kanyang ministry nung suguin na siya ng Panginoong Hesukristo at ng Ama. Sabi dito sa John 14:16, sabi dito sa mga alagad, at ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makabugahing espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo. Sabi pa dito sa 26, natapot ang mga aliw sa makatibagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan at siya'y magtuturo. Sabihin, itong Espiritu Santo siya'y magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala ng lahat ng mga ito'y aking sinabi. Sabi pa dito sa Juan 15:26, natapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin mula sa inyo, mula sa Ama, sa makatuwid bagayang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama at siya'y magpapatuto sa akin. Sabi pa dito sa 16:13, gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, dumating, ibig sabihin dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sabi dyan, sapagkat siya hindi magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga bagay nito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yan ho ang magiging trabaho ng Holy Spirit. Sabihin, ipapahayag niya lahat ng narinig niya at nakita. Ayun, ano naman po ba ang magiging ministry ng Holy Spirit? Kasi sabi ni Pablo dito sa Roma, sa 10:9, sabi dito, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus sa Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang na mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi pa dito 17, kaya nga ang paniniwala ay nagagaling sa pakinig at ang pakinig ay isa sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, pag tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos at nagsimula na po tayong sumampalataya, doon po papasok ang Holy Spirit. Doon po siya mag-uumpisang gumawa sa ating buhay. Dahil ang Espiritu Santo ay, sabi nga doon ni Pablo dito sa sa 3:16, dyan, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabihin, sa umpisa na tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at siya'y mananahan sa atin at siya'y magtuturo sa atin. Sabi pa nga dito sa sa Efeso pala, sa Efeso 1:13, na sa kanya'y naman kayo
rin naman ang pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na pangako. Sabi pa dito na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatubo sa ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Diyan. O tutuloy pa natin dito dahil dito ako rin naman ang pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nasa inyo ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin, sa oras na makarinig na tayo ng Ebanghelyo ng katotohanan, yung kaligtasan, sabihin, tinatakan na ho tayo ng Espiritu ng Diyos. Doon na ho, sa oras na tanggapin na ho natin ang Espiritu, tayo ay tinatakan na ho ng Diyos. Sabi pa nga dito, sa sa 6:19, sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo itinanggap ninyo sa Diyos yan o tinanggap natin sa Diyos at hindi sa inyong sarili. Yan. Sabihin, sa oras na sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo at natanggap po natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan, ay doon na po mag-uumpisa ho ang ministry ng Holy Spirit. Sabi pa dito sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at yun din sa Grego. Yan. Sabihin, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo at tanggapin natin siya. Sabi pa nga dito, ipahayag ho natin sa 10:9, sapagkat ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalatayan ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay at maliligtas ka. Ngayon, ano naman ba ang magiging trabaho sa atin ng Holy Spirit? Unang-una, tayo ay filled ng Holy Spirit. Sabi dito sa Gawa 9:17. Sabi dito, si Pablo nung naanib sa iglesia ng Diyos. Si Pablo, napuspos siya nung sumampalataya siya sa Panginoong Hesus. Basahin natin, at umalis siya na sa pumasok sa bahay, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanya nang sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa mga tuwid bagay, si Jesus. Si Jesus. Na siya, iyo'y napakita doon sa inyong pinanggalingan na nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong panginingin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Nung si Pablo ay nakakita na at nalaman niya na ang katotohanan, napuspos na siya ng Espiritu Santo. Ngayon, ginawa din niya ni Pablo sa iglesia, sa mga kapatid, dito sa 19. Kasi pinatungan, sabi dito, at sa kanila sinabi, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo ng kanyang magsinampalataya. Sabihin, sa oras na sumampalataya ka, tatanggapin mo na ang Espiritu Santo. Sabihin, yung genuine na pananampalataya, yung totoong pananampalataya. Tapos sabi dito, sinabi niya sa kanila, hindi man lang namin narinig na may binigay ni Espiritu Santo, at sinabi sa kanila, kung gayoy, sa ano kaya binastismuhan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Sabi pa ni Pablo, at sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya, na sa darating sa hulihan, siya ang makatuwid na bagay kay Jesus. Sabihin, ang Panginoong Jesus ang magbabautismo naman, pero si Pablo, binigyan siya ng authority.
nang magbautismo sa Espiritu Santo. At nang kanilang marinig ito, ay nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ito ng mapatong ni Pablo at sa kanilang mga kamay ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo. Bumaba. Kasi yun ang yun ang bilin ng Panginoon doon sa 11. Doon sa araw ng Pentecostes. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, at sila ay nagkakatipos sa daw, biglang dumating sa langit. Yung sabi ng Panginoon, susuguin mula mula sa langit. Ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis, hanging malakas, at pinuno ng buhay na kanilang kinuupan at kanilang may nagsipatong ng dilang kawangis ng apoy na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, ay napuspos sila at nagpasimula magsalita ng ibang wika. Sabihin, yung unang trabaho ng Holy Spirit ay pagkaloob sa kanila. At nakapagsalita kagad sila ng iba't ibang wika. Yan. Ngayon, ayan yung unang trabaho ng Holy Spirit. Filled with Holy Spirit. Tapos, siya po ay gagabay sa atin. Sa Roma 8:14. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila yung mga anak ng Diyos. Sabihin, pinapatnubayan tayo. Tapos dito pa, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap yung Espiritu ng kakalipis, dapat tinanggapin yung Espiritu pagkukup-kup. Dahil ito sumisigay tayo ng Aba, Ama. Ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu tayo yung mga anak ng Diyos. Yan. Sabihin, ang Espiritu ay gumagabay sa ating guide. Kasi kung titingnan natin dito, marami ho ang trabaho ng Holy Spirit, ang ministry. Ang ministry ay tumutulong ho nung panahon ng Pentecostes. Tinulungan ho sila. Sabihin, binabaan ho sila ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Nung panahon ng mga propeta, tinulungan din sila ng Holy Spirit. Kinabayan po sila sa panahon ng Holy Spirit. Yan po. Yan po yung gabay sa kanila. Alam naman natin, tinulungan ng mga propeta kasi ayon pa dito sa ikalawang Pedro 1:20. Sabi dito na naalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan at hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi private interpretation. Sapagkat hindi sa kaloob ng mga tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao nagsalita buhat sa Diyos at nangaudyukan ng Espiritu Santo. Nangaudyukan. Yung mga unang banal, yung sa lumang tipan. Ngayon, ano pa ang trabaho ng Holy Spirit? Sabihin, ang Holy Spirit ay tumatahan sa atin para tayo gabayan. Yan, tumatahan. Ang Espiritu Santo yan, gagabay yan sa mga sumasampalataya. Ngayon, ito pa yung trabaho ng Holy Spirit, yung ministry. He helped us. Yung tutulungan tayo. Roma 8:26. Roma 8:26. Sabi dito sa 26, gayon din naman ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Tumutulong para sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, ngunit ang Espiritu rin na namamagitan dahil sa atin. Mga hibik na hindi na maisinsay sa pananatili. Ibig sabihin, tayo ay tao lamang. Ibig sabihin, kaya ang Diyos magpapadala sa atin ng Espiritu upang tumulong sa ating kahinaan. Tulungan tayo sa panalangin, kung anong dapat nating sabihin. Espiritu yun. Espiritu ang tutulong sa atin. Ano pa po? Ang Espiritu, He guide us. John 16:30. He teaches us, John 14:26.
Dito, He speak. Sabihin, siya ay magsasalita. He speak. Sabi pa dito sa unang Timoteo 4:1. Sabi dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba ay magsasaligon sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demo. Yung sabihin, yung Espiritu nagbibigay sa atin ng nagbababala, nag-i-speak, bibigay siya ng warning, Sabi pa dito sa Gawa 19. Sabi dito, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain. Sabi diyan, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng 3 tao. Sabihin, yung Espiritu ay nagsasalita sa atin. Sabi sa pangitain man o sa anong paraan man. Sabi sa panaginip o kahit basta sa tawag dito, sa ating isipan yan. Siya yung sa ating magdidikta. Ang Espiritu. Kasi nung panahon nila, tinutulungan sila. As pa ang trabaho ng Holy Spirit? Sabi diyan, He instruct us. Instruct. He testify of Jesus. He comfort us. Yan, He fills us yung He is strengthening us. Efeso 3:16. He is strengthening us. Sabi mo, papalakas tayo. Sabi dito, upang sa kanya ay pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kasi ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng empower us. Sabihin, tayo ay palalakasin niya, papalakasin ang loob natin. Yan. Sabi dito na si Kristo ay manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Yan, magtumibay sa pag-ibig. Diba? Yan po ang trabaho niyan. Sabi, magtumibay tayo sa pag-ibig. Ano pa yung trabaho ng Holy Spirit? He bear witness to. He pray for us. He pray for us. Tapos, He helps us to obey. He call us for Jesus. He transform us. Sabi dito sa sa Tito 3:5. Sabi dito, yan, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa natin sila, kundi na kanyang kaawaan, na kanyang iniligtas sa pamamagitan ng paghuhugas at muling kapanganakan sa pagbabago sa Espiritu Santo. Sabihin sa English, yan, regeneration and renewing. Sabihin, binabago tayo ng Espiritu. Tayo magiging isang bagong tao po. So, ano pa ba ang sabi dito, He live in us. Yan, dun sa unang Korinto. Tapos, He renew us. Yun yung Tito 3:5. Tapos, He produce fruit. Sabihin, pag tayo ay sumasampalatay, tayo ay mamumunga na
ng tawag dito ng sa espiritu ho, hindi ho sa panglaman. Dito sa Galatia 5 ho. Sahin po natin. Sabi dito, tayo ho ay mamumunga ho. Hindi yung bunga literal po, ito ho yun. Sabi, mamumunga tayo ng self-control, kindness, patience, gentleness, faithfulness, joy, love, peace, and goodness. Galatia 5:22. Sabi dito, yan ho ang trabaho ng Holy Spirit upang tulungan tayo. Dito muna tayo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu yan, magsilakad at hindi sa ninyo gawin ang mga pita ng laman sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sabihin, pag namumuhay na ho tayo sa Espiritu, nilalabanan niya ho yung pita natin sa laman, ng laman. Yan ang dito, datapat kung kayo pinapatubayan ng Espiritu at wala kayo sa ilalim ng kautusan, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi tayo ho ay mamumunga na ho. Yan po, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainihod, kagandahang loob, kabutihan, kaamuan. Ito po ho, again lang natin highlights. Pagpipigil, ayan ang pagpipigil, laban sa mga gayong bagay walang kautusan. Sabihin, na nasa kautusan na ho tayo ni Kristo. Sabihin, ito ang gagawin ho natin. Yan. At kung tayo nangabuhay sa pamamagitan ng Espiritu, naman magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kasi nabubuhay na ho tayo kay Kristo. Isinugo ho yan ni Kristo at ng Ama upang tayo ay gabayan at tulungan sa ating pamumuhay dito sa mundo. Yan. Ano pa ho ba ang trabaho ng Holy Spirit? Bukod sa fruit of the Holy Spirit, siya ho ay gifts of the Holy Spirit. Sabihin, mga to ay siya ho ang magbibigay niyan sa atin. Sabihin, ito ay kaloob. Kasi yung ibang mangaral, pwedeng healing siya sa tulong ng Espiritu Santo, miracle, prophecy, knowledge, interpretation. Sabihin, kung ano ho ang ipagkaloob ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesukristo, ng Espiritu Santo. Kasi ayan ho ang trabaho ng Espiritu Santo. Yan, yung fruits of the Spirit at spiritual gifts. Yan ho. Siya ho ay yan ho ang ministry niya, ministry ng Holy Spirit. Yan. Ito, praying in the Spirit. Ang Espiritu ay tumutulong sa atin yan. Tapos, power of the Holy Spirit. May kapangyarihan siya. The Spirit, this teaches us. The Spirit give us. The Spirit imparts the love of God. Sabihin, tayo ngayon ay iibig na. Kasi nasa atin na ho si Kristo, ang Ama at ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinasabi dito sa Roma 15:30. Sabi dito, ngayon may pinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Nandito ho, yung tatlo. Sa pag-ibig ng Espiritu na kayo magsikap, nakasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos patungkol sa akin. Nung isulat to ni Pablo, sabi dyan, ngayon pinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig ng Espiritu.
Yun sa pag-ibig din ng Diyos Ama. Diba? Sabihin yung tatlo ho, tatlong kapangyarihan na nagtutulong-tulong ho. Pero sa panahon natin ngayon, ang Holy Spirit na po ang nagmi-ministry. Kasi siya po ang isinugo ng Ama at ng Anak sa panahon natin ngayon. Kung ang Anak ay isinugo sa panahon ng mga apostol, ang Espiritu ay isinugo. Diba, malinaw naman po doon sa Juan. Sa Juan 14 po, na sinugo. Ano po ang nagagawa? Renew us. He produce fruit. He gives. Ayun yung sinasabi ko sa inyo sa unang Korinto 12:8. Tingnan mo po muna natin dito. Unang Korinto 12:8. Yan, sa 12 ho. Unang Korinto 12:8 tayo. Sabi dito, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan. Nagbibigay siya ng karunungan. At sa iba ang salita ng kaalaman ng Espiritu. Sa iba sa pananampalataya, sa gayon ding Espiritu. Sa iba sa kaloob, sa pagpapagaling. Marami ho ang ng Espiritu. At sa iba ang mga paggawa ng himala. Ang sa iba'y hula. Ang sa iba'y pagkakilala sa mga Espiritu. Sabi na didiscern natin kung tama ba yung sinasabi nila. Diba? Na tama ba yung ipinapangaral nila. Kaya ang iba't iba, at sa iba, ang iba't ibang wika, at sabay pagpapaliwanag ng wika. Sabi dito, dapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isang gayon ding Espiritu na binabagi ng bawat isa sa kanya. Ayon sa kanyang ibig. Sabi yung Espiritu. Sabi dito, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat. Isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego. Sabihin, wala na akong pinipili ang Espiritu. Maging Hudyo o Grego, maging alipin man laya, tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Iisa na ho tayo kay Kristo, isang katawan tayo, gayon din naman si Kristo. Iisa na ho tayo kay Kristo. Ibig sabihin, makikisama na ho tayo sa iisang Espiritu. Kasi sabi dito, ngayon may iba't ibang kaloob, iisang Espiritu. Kasi dito may iba't ibang pangasiwa, dapat iisang Panginoon ang ating Panginoon Jesucristo. At may iba't ibang paggawa, dapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat. Ang Diyos Ama. Yan ho ang trabaho ng Holy Ministry. Yung gifts, ang magbigay ho siya. Dito ang fruits ay tayo ay mamunga na ayon sa Espiritu po. Yan ho. Magiging maibigin na ho tayo, masayahin, faithfulness, gentleness. Tayo ay mag-ano sa ibang tao. Magpakumbabaan. Peace. May peace ka na po sa iyong puso't isipan. Ayan ho ang ministry ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. Yan ho, sinasamahan ho tayo ng Holy Spirit. Habang tayo'y nabubuhay dito sa laman, sasamahan po tayo ng Holy Spirit. Kasi sabi po dito sa Efeso, kasi ang Espiritu napipighati rin. Sabi pa dito sa 4, yan. At huwag ninyong pighatian ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng kagtubos. Ibig sabihin, wag ho na lang natin pipighatian ang Espiritu Santo. Sa oras na matanggap na po natin ang Ebanghelyo ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng pagkaligtas sa atin, pag tinanggap na ho natin ang ating Panginoong Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo at sumampalataya na ho tayo. Wag na ho tayong gagawa ng anuman. Kasi sabi dito, ang lahat ng kapaitan
Kasi mapipigati ang Espiritu Santo ng Diyos. Sabi dito, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, at pagkaalit, kadaldalan at pagdilibag at mga alis nawa sa inyo. Pati ng lahat ng masamang akala. No? Sabi pa dito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga magmahabaging kayo na magpatawaran kayo sa isa't isa, na gayon din na magpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sabihin, tayo ay alisin na ho natin ang ating mga masasama at laman na masasama. Kasi tayo ay tinatakan na ho hanggang sa karawan ng ating pagkatubos. Yan ho ang trabaho ng ministry. Ang ministry ng Holy Spirit sa atin. Kasi marami pa ho yan. Yan ho. 33 attributes of the Holy Spirit. Madami ho. He sanctify us. He empower us. He unite us. He sealed us. Ibig sabihin, Episode 1:13, tayo ay tinatakan, sealed us. He give us access to the Father. He enable us to wait. Yan ho ang ministry, ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. So mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating topic. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin mga kapatid.